So for today, tingnan natin isa-isa yung mga kakaibang sakit, mga kakaibang karamdaman ng mga tao sa internet. Without further ado, let's start. Okay, so kulubot yung kanyang dalawang daliri, no? Kasi ba't parang dito lang? Saan mo yan nilagay, sir? So sabi sa comment, when your girl takes too long to finish. Okay, so baka naman meron tong mga lymphedema nangyayari doon, pwede rin mamaga yung mga daliri natin kasi hindi nakabalik na maayos yung lymphatic natin. Component yun ng dugo natin. So kapag di nakabalik na maayos dito sa circulation natin, pwede mamaga. Pwede rin namang talagang nababad lang kung saan mang tubig. Natawag sa recitation. Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng pinagdadaanan ko. Ba't may mga nasasamang ganto? Ano daw? Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng pinagdadaanan. Pinipilit kong gustuhin yung kanta eh. Kaso ayaw eh. Saan ba ito sinuting? Sa SM? Sa fitting room pa yata ng SM to. Tupak nyo, pagod na. Literal na may tupak. Hinay-hinay lang po, madam. Grabe naman yun. Ang luwag ng lalamunan. Pipino ba yan? What? Ano nangyari noon? So yung mga ganito kabilis kumain, of course may hirapang ito nawin kasi parang nilunok lang niya eh. Pak! Diretso sa sikmura. By the way, siguro ang mapag-usapan natin dito yung mabibilis kumain. So, may mga relationship po yan. Yung pag mabilis tayong kumain, related po yan sa cardiovascular disease, sa diabetes, tsaka sa hypertension. So, lagi ko rin po sinasabi sa videos ko na dapat dahan-dahan yung pagkain natin. Hindi dapat natin minamadali. Kasi kapag mabilis tayong kumain, mas matagal natin naramdaman yung pagkabusog. So, ang tendency, mas kakain pa tayo ng kakain. Kumpara nyo kapag medyo mabagal, nginunguyan natin na mabuti, mas na-feel agad natin yung satiety or yung pagkabusog. So, mas less yung calories na nakakain natin. Hayop ka! Mamatay ka na! So, ito yung kay Madam Ogie, yung workshop niya. Hayop ka! Mamatay ka na! Ang kapal na mukha mo! Hayop ka! Sabi mo, ha? Kapal na mukha mo! Ganun. Hayop ka! Mamatay ka na! Kapal na mukha mo! Hayop ka! Mamatay ka na! Nanunulak. Lahat eh. Kapal na mukha mo! Hayop ka! Mamatay ka na! Parang umiiwas na siya. Pak. Kapal na mukha mo! Hayop ka! Mamatay ka na! Pak. Kapal na mukha mo! Hayop ka! Mamatay ka na! May pa-adlib pa. Aray! Aray. Pak. Aray. Parang pinapersonal na ni Madam Ogie. Parang pag ako dito, matatawa lang ako. Sabi ko, Pak. Ang kapal na mukha mo. Mamatay ka na. Ano siya sabi mo? Ha? Aray! Kapal na... Parang tunay yung aray niya. Hindi yun acting. Nasaktan talaga. Ice compress. Big fat nose? Use this anytime. See the difference? Ay, ako. Kung ano naman binibenta niyo eh. Parang ano to, di ba? Pang swimming. Pang protection sa tubig. Hindi po yan gagana. Baka maging pointed, pero mga 15 minutes, balik na ulit yan sa original. Kung gusto niyo po tumangos yung ilong, meron tayong mga surgical procedures. Aayusin ng mga cosmetic surgeon yung ilong. Medyo gagawin pointed, kung anong gusto niyong shape. And of course, kunyari, medyo chubby tayo. Medyo nagkakaroon din kasi ng fat sa mukha eh, di ba? So, pag nag-calorie deficit tayo, mababawasan yung fat sa katawan, mababawasan din sa face. Magiging pointed ng onte kahit papano yung ilong natin. Ano ito? Nakadapa? Ay, hindi. Nakatihaya siya. Anong ginawa? Sinipiyar yung ano. Sinipiyar yung poson. Wala akong ma-comment dyan. Kung magpapaganto kayo, tingnan nyo kung doktor ba talaga. Baka naman manyakis lang yan. Uy. Hey guys, so another day, another package. So this is from Top Porn Official Store and pinadalhan nila kami. Laki ng kamay, no?
Naalala ko to. Napanood ko na to sa KMJS. So, nakikita nyo, very large yung kanyang fingers, no? Kabilaan. Tapos parang mas malaki pa yung sa left. Tapos yung configuration ng mga daliri niya, tabingi. Hindi siya straight na parang normal na fingers. So, ito yung tinatawag na macrodactyly. So, nakakatuwa si sir, no? Kasi nagagawa pa rin niya yung mga daily activities kahit papano. Kasi kapag ganito kalaki yung kamay, ang hirap na i-function yan ng normal. So, salute kay sir kasi nagagawa pa rin niya itong mga to. Macrodactyly, nangyari dyan, nagkakaroon ng enlargement sa mga soft tissues, sa mga laman-laman mo sa daliri. Medyo nagkakaroon ng pagbabago sa blood supply, sa mga nerves doon. So, pare-pareha silang lumalaki. Kadalasan to kapag nagbubuntis si mami, nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng disruption dun sa genes ni baby. Hindi naman to totally namamana. Hindi to napapasa. Yan yung tinatawag nating talagang bigla lang nagkaroon habang nagbubuntis si mami. May mga surgical procedures naman, no? Para ma-reduce yung enlargement ng fingers, pero para mabalik siya sa normal na size na ganito, baka depende sa case, lalo na kung ganito naka-severe. Pinagluto na nga, galit pa. Napakatikman nga rin. May patis. Sarap yan. Ganda ng kulay. Minute. Putang ina. Ang lutong na ya. Parang ramdam ko dito yung mura ni nanay. Gumuguhit sa lalamunan Puta. O ingatan nyo si nanay sa mga gantong prank kasi medyo may edad na yan. Of course, yung salt content sa katawan nakakadulot kasi ng high blood, hypertension. Pwede yan magdulot ng iba't ibang sakit kapag sobra-sobra. Ang daming patis na nilagay. So, wag na ulitin para di kayo mamura ni nanay. I could be brown, I could be blue, I could be Parang keso. I could be violet sky, I could be hurtful. Ganda ng tugtog. Okay, so kung nakita natin, nag-extract ng kulay puti doon sa lalamunan ng pasyente. Kung kayo ay merong mga kakilala na medyo nag-iiba ang simoy ng hangin kapag nakakausap nyo, baka ito yung dahilan. Ang tawag po dito ay tonsil stones. Madalasan yan kapag medyo poor yung dental hygiene, hindi nagpapa-check up sa dentist. Huli niyang check up sa dentist nung 5 years old pa siya. O kaya inaabot ng 1 linggo bago mag-toothbrush. Mag-accumulate po yung mga bakterya dito sa lalamunan natin. Pwedeng risk factor para magkaroon ng stones. As in bato. Bato sa lalamunan. Kung may bato sa bato, mayroong bato sa lalamunan. Bad breath na hindi mawala-wala. Medyo malaki yung tonsils. Pwede po yun ipacheck. Pag in-x-ray kayo, makikita yan kasi umiilaw yan sa x-ray. Kasi bato yan And after nun, kapag na-diagnose, pwede po yan ipa-extract sa mga doktor. Wow, 好听，来唱。来嘛，唱。Okay, so looking initially, no, doon sa pasyente natin, maliit siya. Tapos yung ulo niya is maliit din. Very syndromic yung itsura. Kapag sinabi natin syndromic, yan yung mga iba't ibang sakit na nagkakasama sa isang pasyente. Also, kapag sinabi natin syndromic, medyo magkakamukha yung itsura niyan. Pinakasikat yung Down syndrome, di ba? Pag nakita tayo ng Down syndrome na patient, pare-pares ng itsura, medyo ganito yung facial features, kahit hindi sila magkamag-anak. So ito, dito sa TikTok video na to, tingin ko meron tong syndrome. Very typical yung no? Maliit yung ulo. So, microcephaly ang tawag dyan. Siguro merong disruption sa pagbubuntis ng mami niya. Tapos, nabawasan yung blood flow sa baby. So, ang nangyari, nahihirapan yung pag-form ng brain or ng head niya. And since maliit yung ulo niya, medyo delayed din yung development niya. Kaya kita natin dito sa video niya. Tsaka sa mga ibang TikTok videos niya, para siyang bata gumalaw. Pero I think, hindi na to bata. Baka adult na to. Hindi ko sure kung anong syndrome niya. Ang ganda, ang sarap na shot Grabe naman yung dila mo, boss. Nakakatakot. Parang abot hanggang dulo yan, manong Sabi ni Jersey, talagang binibigay niya yung ligaya na hanap ko. Oh. Pukpuk. Day 1, I thought it's just a sore eyes. Alam ko na to. Pulang-pula, hindi mahapde, walang sakit, mukhang sore eyes. Actually, parang siya mas malala sa sore eyes. Day 5, namamagana onte.
Okay, so ito yung tinatawag na subconjunctival hemorrhage. Mukhang siyang alarming tingnan no? Kasi pulang-pula yung mata mo dyan. So, nangyayari to pwedeng sa mga naka-contact lens o kaya spontaneous. Ibig sabihin, biglaan na lang. Nangyayari yan kasi meron tayong tinatawag na subconjunctival space dito sa mata. Tapos pag may pumutok na maliit na blood vessel, kakalat yung dugo dun sa subconjunctival space, pulang-pula ngayon yung mata mo. Actually, wala naman dapat ipagkalala dito kasi benign condition to. Unless kung paulit-ulit, tapos siguro tumatagal siya ng buwan na hindi nawawala, dapat siguro ipacheck na sa OFTA. Kasi dapat nawawala na to mga 1 to 2 weeks or days pa nga lang nawawala na dapat yan. And very typical, wala siyang sakit, walang kirot, wala anything. Magulat ka na lang pula na yung mata mo. Ang ulam pala namin na ipaborito kong Hokkaido na may talong at mash. Kaya naman nag-prepare ako ng bigas ko. Kapag ganito yung kanin ko, okay lang na maparami. Ang baba lang kasi ng Shirataki. na rice. Madali lang rin siyang i-prepare, hindi na kailangan ng kalat. Pwede nyo rin naman itong pakuluan, pero mas bet ko talaga kapag hot water lang. Ibababad lang siya ng 10 minutes, tapos pwede na siyang kainin. Shirataki dried rice pala ang tawag Yes. dito. Ito mukha siyang kanin talaga, no? Yan, no? Yung texture na, parang bigas talaga, tas puti rin. So, shirataki rice, mababang calories yan na form ng carbs. So, kung gusto mo ng alternative sa kanin, kasi medyo mataas yung calories ng kanin, pwede ka mag-shirataki. So, mataas dito sa fiber, mababa sa calories. Actually, pinopromote to sa Japan na maganda daw tong alternative sa rice. Pero still, kung marami kang kakainin na shirataki rice, tas na-reach mo rin yung ganong karaming calories, pangit din, wala ring sense. So, again, mag-watch ng calories kung gusto magbawas ng timbang. Dapat binibilang natin, dapat tinitimbang yung mga kinakain natin. And kung susubok kayo nito, mag-watch out lang sa mga diarrhea, constipation, pagsakit ng tiyan, kasi baka hindi kayo pwede dun sa components nung shirataki rice. Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! So, shoutout po ulit kay Manga Sunshine Alcano. Yan, napaka-cute nyo po. Ay, kayo po pala. Ha? Kay Gerald Masula, shoutout sa'yo. Kay The Skitano or si Ma'am Tess from Japan. Kay Rose Corva, shoutout sa'yo. Kay Madeline Gadon, shoutout. Tol Daipoy, shoutout sa'yo. Kay Richelar, shoutout from Cebu. Kay Morris Dumalasa, shoutout sa'yo. Maraming salamat. At diyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka at kung di ka pa nakasubscribe, kita ko di ka pa nakasubscribe, oh. Yun, oh. Pindutin mo na yung subscribe. Mag-subscribe din sa other social media ko. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.